Hello, my dear! Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Or kung hindi mo man to umaga napapanood, babatiin na rin kita ng magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Okay? So, mabilisan na intro lamang po tayo. Hello my dear, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating guided collective reading. Sa mga hindi po familiar kung paano nagwo-work ang guided collective reading, combination po yan ng dalawang bagay lamang. Una is yung message na nare-receive ko galing sa aking mga spirit guide, okay? And yung message na makukuha natin sa ating mga cards na nasa table natin ngayon. Okay? So, before po tayo mag-proceed sa ating reading or guided collective reading, hayaan nyo po muna na kunin ko itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Okay? So, maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na yung mga readings na ginagawa po natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Sa mga interested naman po sa private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ninyo ang inyong lingkod. Okay. So, let's start tayo sa message. Ang nakukuha ko na message is actually punong-puno siya ng pagmamahal galing sa'yo. Like, iba yung nararamdaman ko sa heart ko ngayon. It's just like more on, naghahalo siya na love. And at the same time, parang akong naiiyak. Parang ganon. It's more on the message, my dear, na parang wala ka namang ibang gustong mangyari kung hindi magmahalan, magkaisa. Ang lungkot ng message. Yung akala mo eto na yon, akala mo magiging masaya na ang lahat, akala mo magkakaroon na ng tulungan, akala mo nasa tamang circle ka na, akala mo sila na talaga or siya na talaga. And then eventually parang hindi nangyari yon. And nagkaroon ka na lang ng parang wala kang choice. Kaya siguro nararamdaman ko yung parang bigat na parang gusto mong umiyak kasi parang wala kang choice kung hindi tanggapin na kung ano man yung vision mo, kung ano man yung gusto mong mangyari ay hindi talaga siya mangyayari. So, wala kang choice. Tinanggap mo yun, my dear, and then you move forward, you move on, you learn how to accept kung ano man yung pangyayari na yon kahit na mabigat sa dibdib. And ngayon na okay ka na, may mga tao na part ng iyong nakaraan ang gustong bumalik sa buhay mo. Yun ang nakukuha ko. Parang sa pagbabalik nila, parang lalo siyang naging masakit. Lalo siyang naging, alam mo yun, yung kakaibang pakiramdam na hindi ko maintindihan. Okay, na parang okay ka na, tapos bumalik ka, tapos andyan na naman ulit yung pain. This time, parang mas masakit yung pain. Okay? So, tingnan natin, my dear, kasi kinuha ko lang yan eh. Kumbaga parang, that's the message na nakalutang above the air, okay, on the air, whatever. Okay, so i-clarify natin siya, my dear, gamit ang ating tarot card. 6 cards tayo dito, and then i-clarify din natin siya gamit ang ating oracle card.
Okay, hatiin natin para ma-shuffle natin siya. Balasahin talaga natin, my dear. Yung energy niya is like, hindi lang ako, my dear, magpo-focus sa love. Kasi nakakakuha din ako ng energy ng parang group, parang ganon. Probably baka akala mo magkakaibigan kayo, akala mo tropa-tropa or something, pero hindi talaga, hanggang sa may nangyari na something, okay? Hanggang siguro nagkaroon ng traiduran, pwede din sa loob ng relationship, pwede din sa family. Ang nakakapagtaka na energy is, as of this moment, parang may gustong bumalik. Ganun na nakukuha ko. Hindi ko lang sure kung nagsisisi ba siya or gusto niya lang bumalik kasi nakikita niya na okay ka. Okay, let me see, my dear. Are you ready? Let me see. Hermit card. Definitely may nagsisisi, my dear. May nagsisisi sa energy ng Hermit. Nare-realize niya, my dear, na mali yung mga ginawa niya sa'yo. Or ngayon nila nare-realize yung value mo, yung halaga mo sa energy ng Hermit. Yes, the people that try to bring you down sa energy ng Five of Wands, the Knight of Cups, the Knight of Wands, the Ace of Cups, okay. So, definitely may tension dito, my dear. Ayan o, meron ng Five of Wands. I can feel na may certain of regret or may parang may pressure dito sa, lalo dito sa energy ng Knight, yung parang kagustuhan na bumalik talaga sa buhay mo, my dear. It's because may umiiyak, my dear, sa energy ng Ace of Cups. May umiiyak and nagsisisi, my dear, na sana parang nagstay sila sa side mo or nagstay siya sa side mo, na sana hindi ka iniwanan, na sana hindi ka trinato ng ganon, okay? Dito sa combination ng dalawang card na to, nakukuha ko talaga parang may umiiyak and parang gustong-gustong bumalik or gustong-gustong magbalik loob. Yun ang nakukuha ko, parang gustong-gustong magbalik loob sa'yo, my dear, okay? Gustong-gustong magbalik loob. Teka lang ha, sulat natin yan. Okay. So, parang may gustong-gustong magbalik loob, may umiiyak. Okay? Umiiyak. Okay. May nagsisisi. May nagsisisi sa energy ng Hermit. Okay, tingnan natin. Additional cards pa tayo. Sa energy ng Knight of Wands, yung kagustuhan may din na bumalik sa buhay mo. Gusto ko kasing makuha kung ano ba yung pinaka-intention kung bakit siya bumabalik. Although yes, nagsisisi siya, my dear, over here and umiiyak siya. Pero, like, the Knight of Cups, dalawang Knight, gusto talagang bumalik nito, my dear. Okay, like, gusto talaga niyang bumalik, okay? Dalawang Knight. Sa magkatalikuran na Knight over here, I think parang nahihiya, okay? May nahihiya over here, pero talagang gusto niya talaga niya bumalik kasi magkatalikuran yung dalawang Knight eh. No, so this is medyo slow, this is little bit fast, no? Pero nakikita ko na parang may gustong mag-apology, gustong bumalik, gustong mag-sorry sa mga bagay na ginawa nila sa'yo, okay? May umiiyak over here, may urong sulong na energy, okay? Next card is the energy of the King of Sword. Hindi ko alam, pero may nakukuha talaga ako na parang hindi talaga to yung typical na ano. Alam mo yung parang pakiramdam na parang hindi to yung, alam mo yung parang hindi siya sincere. It's more on parang gusto niyang bumalik sa'yo, my dear, because of yung nagawa mo na you survive. Parang because you are a survivor and
dahil you are a survivor, yung para bang naging okay ka. And I think it's more on like magiging mas okay siya pagkasama ka. It's more on the benefits ang nakukuha ko, my dear. Lalo na sa energy ng King of Sword. Possible na energy ng Gemini, Libra, and Aquarius. Actually, lahat naman ng zodiac sign nandito. Sa Earth sign is Virgo. Meron tayong energy ng water sign over here, Cancer, Scorpio, and Pisces. Fire sign, Aries. Leo, okay, Sagittarius. Earth sign, wala masyadong earth sign. Okay, maliban kay Virgo. Okay? Pero sa energy kasi ng King of Sword, kasi kung alam mo, my dear, kung ito ay sincere, talaga na parang nagsusorry siya, bakit hindi niya magawang lumapit? Di ba yung parang, I'm sorry, patawarin mo ko, yung pasensya ka na, yung ganun, kasi sincere ka, di ba? Na parang nare-realize mo as of this moment na mali ka, na dapat hindi mo ginawa. Pero ang pinagtataka ko dito, bakit parang medyo hesitant siya? Bakit parang meron, nahihiya ba siya or something? Pero sa energy kasi ng King of Sword, I think parang may agenda kung bakit gustong bumalik nitong tao na to, my dear. And ang isa sa pumapasok, my dear, sa akin is more on may kinalaman sa subscriber naman. Survivor. Okay, yon may kinalaman sa pag-survive. Okay, pasensya na. No, survive. Something like that. Okay? Yung para bang pakiramdam na pag bumalik ako sa tao na to, magiging ligtas ako. Kasi kinaya niya nga itong sitwasyon na ganito eh. So, pag bumalik ako sa kanya, magiging mas safe ako. Kasi okay naman siya, di ba? Kinaya naman niya. There's a tendency, my dear, na kaya gusto bumalik nitong tao na to kasi parang gusto niya malaman kung paano mo nagawang makasurvive after lahat ng betrayal na nangyari along the way. I think yun siya, my dear. I think yun siya. Pero kung magpo-focus lang tayo, parang may nagsisisi over here. And I think yung pagsisisi niya is not because of parang nagsisisi siya ng dahil nanghihinayang siya sa kung ano yung meron kayo, so on and so forth. I can feel na nagsisisi siya because of parang mas magiging okay yung buhay niya pag, alam mo yun, pagkatabi ka, my dear, parang pagkatabi kita, okay ako. Parang ganon. Pagkatabi kita, collective, safe ako. Hindi ako magugutom, hindi ako maghihirap. Yung parang ganon na energy, my dear, yun ang nakukuha ko dito. Pero umiiyak tong tao na to, and I can feel, my dear, na may regret talaga dito, may pagsisisi talaga sa kanya. Pero yung regret niya is hindi dahil dun sa parang, alam mo yung parang nagpa-flashback sa kanya, yung mga magagandang memories and so on and so forth. I think it's just more on the comfort. It's more on the comfort side, my dear. Yun ang nakukuha ko, ha? Okay, yun nakuha ko rin. Kasi kanina ko pa nararamdaman yung message, kanina ko pa nararamdaman yung energy, pero hindi ko siya ma-interpret. Hindi ko alam kung paano ko siya i-interpret, hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin. Ayan, kumuha na ako ng card. Okay, so 6 cards ito. Clarify na natin. Let me see. Next. Hindi ko kasi masya-shuffle ano yan? Conniving. Hindi ko masya-shuffle lahat yan, my dear, kasi ang dami. Conniving. Ang conniving, my dear, is more on nagkukunay, parang nagsasanib-sanib puwersa, my dear. So, I think it's more on may mga group or parang mayroon mga certain group, my dear, na parang ngayon nila nakikita, my dear, na mahalaga ka. Kumbaga parang sana binigyan kanila ng chance or sana trinato kanila ng maayos. That's what I'm getting over here sa energy ng conniving. Kasi ang conniving is pagsasanib puwersa yan, my dear. Okay? So, there's a tendency kasi meron ka ditong energy ng 5 of Wands. Possible na meron, maliban sa relationship, sabi ko nga kanina, umpisa pa lang ng reading natin, hindi ko lang siya kino-close, my dear, sa relationship kasi may nasasagap din ako ng mga group or circle. Okay, and sa energy ng conniving, I can feel na parang there's a certain group na parang iniisip nila na
sana hindi natin siya ginanito. Sana malaki yung magiging ambag niya sa It's more on the benefits talaga, my dear. So, parang nangihinayang, it really doesn't matter kung isang tao or group, my dear, is because of kung ano yung maipro-provide mo, kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung daladala mo ngayon. It really doesn't matter kung pera man yan, skills man yan, kaalaman man yan, knowledge, whatever. I think doon sila nangihinayang. Yun ang nakukuha ko dyan. Doon ang gagaling yung parang guilt na sana parang pinahalagahan ka or something. Kasi baka ngayon, dahil nga nagpakita na sila ng totoong kulay nila, so hindi na nila alam kung paano sila makakabalik o hindi nila alam kung paano kanila makukonvince na, oy, ganito, wala yun, let's forget, let's forgive, ganon, kalimutan na natin ang mga bagay-bagay, balik natin sa dati, sa normal, yung mga ganon. Ang problema, nagpakita na sila ng totoong kulay or nagpakita na siya ng totoo niyang kulay, so paano niya I think doon nanggagaling yung stress. I think doon nanggagaling yung stress o doon nanggagaling yung pressure, my dear. Yung para bang hindi niya na kayang ma-rewind yung mga ginawa niya. Hindi niya na mabawi yung kasi there's a tendency na tumatak sa'yo yun, there's a tendency na iniyakan mo rin yun, there's a tendency na na-stress ka rin doon, na-depress ka rin doon, pero you survive, 'di ba? Sabi ko nga sa'yo, my dear, tinanggap mo Tinanggap mo, my dear, kung ano yung nangyari sa kabila ng maganda naman yung pinaka main intention mo na parang gusto mo lang naman ng happy life, gusto mo lang naman ng wala kang masama. Akala mo nga siguro this is it, eto na yun, nahanap ko na yung circle ko, nahanap ko na yung family ko, nahanap ko na yung relationship ko, nahanap ko na yung partner ko. Akala mo eto na talaga yun. And all of the sudden, my dear, biglang boom. And then ngayon nila nare-realize na parang okay, sana pala, 'di ba? Sa energy ng conniving. Okay, let me see, my dear. Next card. Yun, nalinaw ko rin. Kaya ako gumagamit ng card, my dear, kasi may kakaibang pakiramdam na parang big question mark sa akin. Kung kagaya niyan, bakit sila bumabalik? At saka yung pagbabalik kasi, my dear, is hindi siya yung sincere. Hindi ko siya nakukuha na parang bumabalik sila because of like, nagsisisi siya o nagsisisi sila, pero hindi siya yung typical na parang pagsisisi na nakukuha ko, na as in like nagsisisi, na sana hindi ko ginawa to, ganito. Hindi hindi ko mapaliwanag siya, parang may something. Okay, comment down below kung naiintindihan mo ko. Kasi ako hindi ko talaga siya maintindihan naintindihan ko siya pero hindi ko siya ma-explain. Kakaiba. Hindi ko kayang i-shuffle to, my dear. Masyadong marami. Pwede na akong kumuha dito. Ganyan kasi ang ginagawa ko sa kanya. No? Kasi hindi ko siya kayang i-shuffle. Kasi sobrang dami ba naman. Okay, we have here stalker. Yes, ini-stalk ka, my dear. Ini-stalk ka and probably nakikita yung mga nangyayari sa'yo, baka nakikita na masaya ka na ngayon, you are good, you are moving forward, and I think doon nangihinayang doon sila nangihinayang, doon nanggagaling yung panghihinayang, my dear, kasi, alam mo yung typical na parang, bumabagyo, umuulan, may kalamidad or something, and that's the time na kailangan mo yung tulong or kailangan mo yung presensya, and then walang gusto mag-offer ng help, wala, parang iniwanan ka sa ere. Nararamdaman ko, my dear, yung pinagdaanan mo during that time na parang nag-crash yung hope mo na itong connection, okay, family, friends, and relationship is magiging okay, but eventually hindi siya nangyari. And kinaya mo yun. Tiniis mo yun, my dear. What is this? We have Thailand witchcraft. Possible na meron din mga witchcraft. Ginagamitan ka ng Thailand witchcraft. May mga witches na nagsisisi, my dear. May mga witches, may mga group na nagsisisi, my dear. May mga tao na nagsisisi, my dear, na parang bakit hindi
ka nila kinaibigan na lang o hindi ka na lang nila trinato ng maayos. Yeah. Okay, let's hop this one and let's get more. Okay, kung hanggang saan natin kayang kumuha ng card. Ayan, tama ba? Okay. Kasi masyado talaga siyang marami, my dear. Hindi talaga kakayanin na i-shuffle natin ng bonggang-bongga yan. Let me see. What is this? We have here, I know that you can do it. I know that you can do it. Ibig sabihin, alam nila that you have the power. So, ano nangyayari dito? Alam nila na malakas ka? So, ibig sabihin, lahat ay hindi aksidente. Kinikilabutan ako. Alam nila na hindi aksidente, my dear. Teka lang ha. Yung insidente, my dear, na gumuho at sumira sa puso mo, my dear, yung dumurog sa puso mo, my dear, is hindi yun aksidente. And akala niya, na pag dinurog yung puso mo, is hindi ka na, kung sabihin parang hindi ka na magpapatuloy sa buhay, either gagawa ka na ng kalokohan, like, gagawa ka na ng katangahan or something, or tuluyan mo sisirain yung buhay mo, but hindi ganun yung nangyari. Like, ngayon siguro napapatunayan, especially kung this is energy of a group, ngayon talaga nila napapatunayan na yung pinakaunang energy nila na nakuha nila sa'yo, my dear, is totoo. Possible na naramdaman nila na may something nakakaiba sa'yo, pero imbis na parang tulungan kanila or parang whatever, kung ano man ang gagawin nila, ang ginawa nila is reverse ang ginawa nila. Kabaliktaran. Ginawang kanila ng Thailand witchcraft, inabandon kanila, so on and so forth. Kumbaga parang ginawa nila lahat na makakaya nila, my dear, para hindi mo ma-discover etong kakayanan mo. Pero I think you are a phoenix, di ba? Ang phoenix kasi is like nagra-rise from the ashes, or let us say like the more na parang mas mahirap yung sitwasyon, the more na nagiging malakas, parang ganon, okay? You take challenges, my dear. You take problem as challenge, and 'di ba, nandun ka sa point, my dear, ng buhay mo na to the point na na-accept mo, my dear, yung mga bagay na nangyari lately between sayo at saka sa kung sino man ito na parang nagsisisi as of this moment. Pero definitely totoo yung nakuha ko na energy kanina na hindi sincere, my dear, yung pagbabalik o yung pagbabalik loob o yung paghingi ng tawad, my dear. Kasi ang reason lang nun is more on the personal agenda, okay? Na possible na gusto malaman kung paano ka nakasurvive, yung technique, strategy. For some of you is baka gusto malaman kung na-reach mo na ba yung maximum potential of your power, especially kung, di ba, you are one of the chosen one. That's the reason kung bakit gusto lang nila maging close ulit sa'yo. Okay? Yun ang pinakamagandang word doon. Maging close ulit sa'yo. That's the reason, my dear, kung bakit gusto maging close ulit sa'yo or parang gusto magbalik loob sa'yo. Because gusto lang nilang mag-gather ng information sa'yo. And at the same time, mayroon ako nakukuha ng mga tao na they feel na parang they will be safe pagkasama ka, na parang okay sila, na hindi sila makakaramdam ng they are protected, in short, parang ganon. Sad to say, pinakita na nila yung totoong kulay nila, so parang nahihirapan sila ngayon na makabalik sa'yo. Okay? Let me see. What is this? They are planning to admit you in a mental hospital. Ha? They are planning to admit you in the mental hospital. Kinaklarify lang nito, my dear, yung sinabi ko kanina na gusto nila mag-breakdown ka. Sa kabila ng lahat ng ginawa nila, gusto nila mag-breakdown ka because they are planning to admit you in the mental hospital. Pero hindi ka nila ma-admit sa mental hospital ngayon, my dear, because you are okay. You survive nga eh. You survive.
Nakaligtas ka nga eh. Kaya nga parang na-curious sila eh kung paano mo nagawa yun kasi possible na mabigat tong ginawa sa iyo, my dear. Remember, may Thailand witchcraft and they're stalking you. 'Di ba? Ini-stalk ka nila. Like, alam nila yung mga bagay na nangyayari sa iyo. Let me see. Kaso dahil nga possible na yung mga connection, 'di ba, yung mga connection o yung mga tali ay dahan-dahan nang napuputol or dahan-dahan mo nang pinuputol, yung mga details and information na na alam nila sa iyo, okay, is paliit ng paliit. Okay, pakunti ng pakunti yung nalalaman nila sa iyo. So possible na ang nalalaman na lang nila sa iyo is kung saan ka nagpupunta, kung ano yung kinain mo, yung nakikita lang nila ng kanilang mga mata. Pero yung typical na nangyayari na sa loob ng bahay, yung typical na parang iniisip mo na kasi wala ka naman sigurong pinagsasabihan, dun sila parang napapraning. Okay. Let me see. Last card na tayo, my dear. We have here energy ng hopeless. Somebody is hopeless. Definitely hindi ikaw yon. Hindi ikaw yung hopeless. And sabi ko kanina, iba yung datingan ni King of Swords over here. Iba yung datingan niya sa akin. And natapat sa kanya yung energy ng hopeless. So definitely ito na yon. Parang sinasabi nitong tao na to na wala na. Hindi na ako makakabalik. Wala na talaga. Hindi niya na ako patatawarin. Okay, may mga tao or may tao, my dear, na gusto magbalik loob, pero eventually, I think nang dahil sa kagaspangan na pinakita nila sa'yo, hindi na sila makakabalik sa buhay mo. Okay? And sabi ko nga sa'yo, mas maganda na rin yun, my dear, na hindi mo pabalikin tong mga tao na to, kasi hindi naman totoo yung intention nila kung bakit sila babalik. Ibig sabihin, hindi naman dahil sa pagsisisi or dahil mahal ka nila or something like that. Hindi. Bumabalik sila, my dear, is because of their personal agenda, which is nasabi ko na kanina. Okay? So, somebody is really, really hopeless. Somebody super, super stressed. Posibleng nasa group to, my dear. Posibleng group na mga witch, na mga mangku. Okay? Or posible naman din, my dear, na energy ng isang king, isang lalaki to, my dear. Possible, kung person to, possible na is energy ng isang lalaki. Okay, possible din na energy ng Virgo. Ang nakukuha ko na malakas na energy dito is energy ng Gemini, Libra, in Aquarius, at saka Virgo. Okay, yun na nakukuha ko dito. Pagdating naman sa mga witchcraft is either Aries, Leo, and Sagittarius. And possible din na energy ng water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. Okay, yun na nakukuha ko. So paghahatiin natin yung dalawa, no? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito sa ating guided collective reading. I hope, my dear, na nagustuhan niyo po yung ating reading. And kagaya po na lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself.